ito pong anak ni Rapi Tulfo, nahuli sa EDSA. Ha? Alam niyo po, napakalaki pong usapin. Pagka iba po ang nahuli, tatay ni Win Gatchalian, ang dami pong usapin nung nahuli po yung tatay ni Win Gatchalian. Pag mga iba po na biglang tumatakas, malaking usapin din po, no? Yung mga nahuhuli dyan sa EDSA busway. Pero iba talaga pag Tulfo eh. Pagdating kay Rapi Tulfo, dalawa lang yan eh. Nasanay na ba tayo? No? Nasanay na ba tayo na pag malalaking tao eh hayaan na lang natin? O eto po. Ano po sabi ni Rapi Tulfo hinggil dyan? Medyo gusto ko lang pong iparinig buhat po sa bibig ng tao na to. Wala ko nakikita problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala ko nakikita problema. At naka-8 bang plaka niya, hindi. Regular plate lang siya. Oo, yung dumaan siya mismo. Well, inabit naman niya. Diyan may siya sinungaling at nag-apologize siya. So, ang nagiging problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit, just shows na hindi siya akusado. Kaya lang, it so happened na nagamit niya yun at seen the driver. Pagkakalampata, nagmamadali siya. Okay. Ang sinasabi ni Rapi Tulfo, kung mahina man ang dating, sabi ni Rapi Tulfo, nahuli anak niya sa EDSA. Okay. Siya ba ay, yung anak ba niya ay tumakas? Wala siya nakikitang problema. Ang anak man niya ba ay nagmura? Wala siya nakikitang problema. Ang anak niya ba ay gumamit ng 8 plaka? Kahit karapatan niya yun. Gumamit ba? Wala siya nakikitang problema. O katunayan, pinagalitan ko siya. At nagsorry na siya sa akin, kaya wala siya nakikitang problema. Palakpakan po natin si Rapi Tulfo. Napakahusay po, no? Wala po nakikitang problema si Rapi Tulfo sa mga ginawa ng anak niya. So lahat po, kayo po, iniimbitahan ko po kayo, lahat po ng private. Kasi anak ng senador tsaka congressman, wala palang problema eh. Di ba? Wala po siya nakikitang problema, sabi niya eh. Ang linaw eh. No? Ayan po yung gusto nyo maging presidente balang araw. Ngayon, paano po, Senator Tulfo, hindi ko po kayo kukwestiyonin. Kasi mambabatas kayo eh. Mas magaling kayo malamang sa akin sa batas. Paano po, Senator Tulfo, kung lahat na po ng private vehicle ay dadaan na po sa EDSA busway. Tapos i-interviewin po yung anak nila at sasabihin, wala po ako nakikitang problema. May 8 bang numero? Walang 8. Tumakas ba? Hindi tumakas. Pero ang hirap po, no? Ang hirap po ipaliwanag. By the fact na sinasabi po na busway. Gayahin natin si Erwin magsalita. Sa salita po na busway, nangangahulugan po yan na para sa bus lang. Kaya nga po busway ang tawag dyan. Hindi po ba? Hindi po kami, hindi ko na alam kung ano po ang, kung ano pa po ang, napakahirap po na unawain sa mga kagaya namin na hindi Tulfo ang apelyido kung paano pong wala, kung makikitang problema dyan. Eh, simple lang po, Senator Tulfo, no? Alam niyo po, simple lang po eh. Kung wala po kayo nakikitang problema dun, Diyos ko, at kayo po ay senador ng Pilipinas. Wala po kayong nakikitang problema na yung isang
kotse na hindi bus ay dumaan sa EDSA busway, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Mr. Senator. Senador po kayo ng Pilipinas eh. No? Ako, hindi ko na po kayo, mahirap po makipagtalo sa inyo dahil mambabatas kayo. Ako ay vlogger lang. Pero sa pagkakaunawa ko po, pag sinabi pong busway, busway, way, daanan, bus, daanan ng bus. Kung wala po tayong nakikita na mali dyan, patay tayo dyan. Hindi ko po alam kung ano na po ang tingin ninyo. Nag-sorry. Wala na siyang problema. Nag-sorry naman pala. Hay nako. Ngayon, iboboto nyo. Boboto pa ba kayo ng tulpo uli? Tama na siguro isang tulpo. Alam nyo po, napakalaking usapin po yan ng mga una, di ba? Napakalalaking usapin po yan pag iba dumadaan. Pero pag tulpo pala, walang problema. Tumakbo ba? Hindi tumakbo. Gumamit ba ng 8? Hindi. Nagmura ba? Hindi. Di lahat po ng mga kotse pala, basta hindi hindi tatakas, hindi kayo tatakbo, hindi kayo magmumura, wala kayong 8 plaka, pwede na kayo dyan. Congressman kasi, at saka tatay niya, senador. Ewan ko kung nag-sorry sa publiko. Baka kay Tulpo lang nag-sorry. Pinagalitan niya daw eh. Okay na pala yun pag pinagalitan niya. Wala tayong magagawa dyan. Kaya yung mga Tulpo pa rin, boboto pa rin si Tulpo. Wag po kayo magsisisi ah. Pag yung mga senador na yan, pinagboboto nyo, yung magkakapatid na Tulpo, 3 na po sila. 3 ng mga anak nila. 3 ng anak nila ang dadaan sa EDSA. Ito po ang katwiran ni Tulpo. Subukan nyo po kung po pwede po yan. Ikaw ba'y tumakas? Walang problema. Ikaw, kung hindi, walang problema. Ikaw ba ay naka-8? Kung hindi, walang problema. Ikaw ba, ikaw ba'y nagmura? Maging magalang ka lang. Labagin mo na lang. Meron lang po akong bigla nasilip bago po tayo rito. Ito, nakakatawa. Umamin na po si Lucas. Meron po siyang pinirman na nagbigay po ng clemency. Pinatawad. Hindi ko po alam no kung ano po yung pinatawad kay Jed Mabilog. Kasi ito po ang sabi ni Jed Mabilog, although the Duterte administration had linked him to the illegal drug trade, former Iloilo City Mayor Jed Mabilog said no charges were filed against him. Wala raw charge against sa kanya. Wala palang kaso. Ano po yung pinatawad dito? Wala palang kaso. Paano ka patatawarin kung wala kang kaso? Anak na, pasensya na po kayo ha. Talagang hindi ko na po talaga maintindihan. Executive clemency, nagpatawad po yung Pangulo, no? Pinatatawad na si Jed Mabilog. Sabi ni Jed Mabilog, wala naman daw sinampang kaso sa kanya. Saan pinatawad si Jed Mabilog kung walang kaso? Ano na nangyayari talaga sa Pilipinas? Diyos